Bawat gabi habang ikaw ay natutulog, ang iyong mga kalamnan ay maaaring muling nabubuo o unti-unting nawawala. At para sa milyon-milyong senior citizen, ang nangyayari ay ang pangalawa. Pagkatapos ng edad 60, maaari kang mawalan ng hanggang 1 libra ng lean muscle bawat taon. At kung mali ang iyong mga kinakain bago matulog, dodoblehin mo ang bilis ng pagkawala niyon. Ibig sabihin, sa loob lamang ng taon, ang iyong mga binti ay maaaring manghina ng higit sa 20%. Kahit na pakiramdam mo ay malusog ka ngayon, ang nakakagulat na bahagi, 99% ng mga senior citizen ay hindi namamalayan na ang kanilang panggabing merienda ay sumasabotahe sa kanilang lakas. Ngunit malinaw ang agham. Ang pagpapalit lamang ng isang pagkain ay maaaring bumaligtad sa maraming taon ng tahimik na pinsala. Sa katunayan, ang numero 1 pagkain sa listahang ito ay ipinakita sa isang pag-aaral na suportado ng NASA na nagpanumbalik ng 56% ng nawalang mas ng kalamnan sa loob lamang ng 14 na gabi. Hindi ito isang suplemento. Hindi ito isang ehersisyo, ito ay pagkain, tunay na pagkain na sinusuportahan ng agham para sa pagpapatibay ng kalamnan na hinihiling ng iyong katawan, lalo na pagkatapos ng edad 60. Sa video na ito, ibubunyag namin ang 4 na pinakamasamang pagkain na hindi mo dapat kainin bago matulog, at ang 4 na pinakamakapangyarihang pagkain na dapat mong kainin gabi-gabi upang mabilis na matigil ang pagkawala ng kalamnan. Nakaayos mula numero 4 hanggang numero 1, bawat pagkain ay sinusuportahan ng tunay na agham. Ang impormasyon sa video na ito ay batay sa mga klinikal na pagsubok, datos sa nutrisyon, at tunay na pananaliksik. Bawat isang sanggunian ay nakalink sa paglalarawan sa ibaba. Bago tayo magsimula, isang mabilis na tanong, mula saan ka nanonood sa amin? At ano ang huling bagay na karaniwan mong kinakain bago matulog? I-drop ito sa mga komento ngayon din. Binabasa at sinasagot namin ang bawat isa. Ngayon, nang walang anumang karagdagang pag-aantala, magsimula tayo sa 4 na pagkain na hindi mo dapat kainin bago matulog, simula sa numero 4. At ang isang ito ay tahimik na umuubos ng iyong lakas bawat gabi. Numero 4, pinakamasamang pagkain. Bago matulog, cereal. Mukha itong walang malay. Isang maliit na mangkok ng cereal bago matulog. Magaan, simple, madaling tunawin. Ngunit ang totoong nangyayari sa loob ng iyong katawan ay hindi magaan. Karamihan sa mga cereal ay puno ng mga refined grains at idinagdag na asukal. At ang 2 sangkap na iyon ay nagpapataas ng iyong blood sugar ng mas mabilis kaysa sa halos anumang ibang pagkain. Kapag ang iyong blood sugar ay biglang tumaas at bumagsak habang natutulog, nakakasagabal ito sa mga deep sleep cycle, ang eksaktong mga cycle na inaasahan ng iyong katawan para sa pag-aayos ng kalamnan. Kailangan ng iyong katawan ng matatag na panggatong upang muling buuin ang tissue. Sa halip, kaguluhan ang nakukuha nito. Natuklasan sa isang pag-aaral noong 2019 na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition na ang mga matatandang kumukonsumo ng mga pagkaing may mataas na glycemic bago matulog ay nakaranas ng 34% na mas maraming paggising sa gabi at mas mababang antas ng growth hormone na kritikal para sa pagpapanatili at muling pagbuo ng lean muscle at lalo pang lumalala. Maraming cereal na ipinagbibili bilang malusog ay naglalaman ng 0 fiber at mas mababa sa 2 gramo ng protina bawat serving. Ibig sabihin, walang nakukuha ang iyong katawan na talagang kailangan nito para bumuo ng kalamnan
at lahat ng hindi nito kailangan. Mas malala pa, ang pagtaas ng asukal na iyon ay humahantong sa mas mataas na antas ng insulin na humaharang sa pagkasira ng taba at binabawasan ang pag-absorb ng mga amino acid sa iyong mga kalamnan. Sa madaling salita, pinipigilan nito ang iyong mga kalamnan na makabawi. Upang gawin itong mas mapanganib, karamihan sa mga senior citizen ay kumakain ng cereal na may skim milk na mas nagpapataas pa ng insulin kaysa sa asukal lamang. Ayon sa isang pag-aaral sa Diabetes Care, kaya ang mangkok na iyon ng cereal ay maaring masarap sa pakiramdam, ngunit ginagawa nitong isang bitag na nag-aaksaya ng kalamnan ang iyong gabi. Ngayon, lumipat tayo sa isang bagay na medyo malasa, ngunit kasing nakakapinsala. Numero 3. Pinakamasamang pagkain bago matulog, deli meats. Maaring isipin mo na ang isang hiwa ng pabo o hamon bago matulog ay hindi nakakasama kahit na puno ng protina. Ngunit para sa mga senior citizen, ang mga deli meat ay isa sa mga pinakamasamang bagay na maaari mong kainin sa gabi. Ang issue ay hindi lamang ang karne mismo. Ito ay kung ano ang nagtatago sa loob: sodium nitrates, preservatives, at mga synthetic flavor enhancer na nagdudulot ng pamamaga sa iyong mga kalamnan at nagbibigay diin sa iyong mga bato. Ang mga deli meat ay inuri bilang mga processed meat at direktang naiugnay ang mga ito sa pamamaga, pananakit ng kasukasuan sa gabi at muscle catabolism na nangangahulugang sinisimulan ng iyong katawan na sirain ang sarili nitong tissue para sa enerhiya. Natuklasan sa isang pag-aaral noong 2020 para sa Nutrients na ang mga matatandang kumukonsumo ng mga processed meat ng higit sa 4 na beses sa isang linggo ay may 42% na mas mataas na antas ng C-reactive protein, isang marker ng talamak na pamamaga. Pinipigilan ng pamamaga ang proseso ng pag-aayos. Binabara nito ang iyong makina ng pagbawi at humahantong sa mas mabagal na paggaling at mas mabilis na pagkasira ng mga fiber ng kalamnan. Ito ay lalong mapanganib sa gabi kung kailan sinusubukan ng iyong katawan na muling buuin ang nawala sa araw. Mas malala pa, maraming deli meat ang mababa sa kalidad ng protina. Tinanggalan na sila ng mga natural na sustansya at pinuno ng mga filler na nag-aalok ng zero na benepisyo sa pagbawi. Kailangan ng mga senior citizen ng malinis, anti-inflammatory na panggatong bago matulog. Hindi isang hiwa ng maalat na goma na may mga kemikal na humaharang sa muling pagbuo ng kalamnan. Lumipat naman tayo ngayon sa isang sikat na comfort food na nililinlang ang milyon-milyon tungo sa paghina ng kalamnan. Numero 2. Pinakamasamang pagkain. Bago matulog, ice cream. Ito ay malamig, nakapapawi, at nakapagpapaalala ng nakaraan. Ngunit ito rin ay isang perpektong bagyo ng asukal, gatas, at taba na sumisira sa iyong pagbawi sa gabi. Ang ice cream bago matulog ay maaaring parang isang treat. Ngunit sa loob ng iyong katawan, nagdudulot ito ng kaguluhan sa iyong metabolismo. Una, ang asukal ay lumilikha ng isang napakalaking pagtaas ng insulin. Ang pagtaas na iyon ay humihinto sa pagsunog ng taba at nagtutulak sa iyong katawan sa fat storage mode, hindi sa repair mode. Pangalawa, ang mataas na taba na nilalaman ng gatas ay tumatagal ng ilang oras upang matunaw, na ginagawang mas mahirap para sa iyong katawan na lumipat sa malalim at mahimbing na pagtulog. At pangatlo, ang lactose sa ice cream ay nagdudulot ng pamamaga sa sistema ng panunaw sa higit sa 60% ng mga matatanda na higit sa edad 60 kahit sa mga taong hindi ganap na lactose intolerant.
Ipinakita sa isang pag-aaral noong 2017 sa Advances in Nutrition na ang mga senior citizen na may mataas na pagkonsumo ng asukal at saturated fat sa gabi ay may 21% na mas mababang mga marka sa kalidad ng kalamnan. At sila ay mas malamang na makaranas ng mga pulikat sa gabi, paninigas, at pagkapagod sa susunod na umaga. Ang malamig na temperatura ng ice cream ay nagiging sanhi rin ng pag-constrict ng mga daluyan ng dugo na binabawasan ang paghahatid ng sustansya sa iyong mga kalamnan sa pinakamasamang posibleng oras bago mismo magsimula ang pagbawi. At ang pinakamatindi, ang ice cream ay halos walang naibibigay na protina. Pinupuno mo ang iyong sistema ng mga calorie na walang ginagawa para sa lakas ng kalamnan at sinusubukang matulog habang ang iyong tiyan ay nahihirapang iproseso ang pinsala. Humanda. Ang numero 1 pinakamasamang pagkain ay isang iniisip ng karamihan na malusog. Numero 1, pinakamasamang pagkain. Bago matulog, protein bars. Ito ang pinaka-nakakagulat sa mga tao. Mukhang matalinong pagpipilian ang mga protein bar. Sinasabi nilang muscle recovery o energy sa harapan. Ngunit basahin ang label at makikita mo kung bakit ito ang pinakamasamang salarin. Karamihan sa mga protein bar ay puno ng mga artificial na pampatamis, sugar alcohols, preservatives, at mababang kalidad na soy isolate protein na hindi kayang tunawin ng iyong katawan ng mahusay. Sa halip na tulungan kang muling buuin ang kalamnan, nagdudulot ito ng pamumulikat, pulikat, at hindi pagkatunaw ng pagkain, na lahat ay nakakagambala sa iyong mga siklo ng pagtulog. Kahit ang nilalaman ng protina ay mapanlinlang. Isang pagsusuri sa laboratorio noong 2021 na inilathala sa Consumer Reports ang sumubok sa 15 sa mga pinakasikat na bar at natuklasan na 7 sa kanila ay naglalaman ng mas mababa sa 60% ng protina na kanilang inaangkin at karamihan ay naglalaman ng mataas na antas ng lead o cadmium. Nakakatakot iyon para sa mga senior citizen dahil kung hindi matunaw ng iyong katawan ang protina at magambala ang iyong pagtulog, bumibilis ang pagkawala ng kalamnan at karamihan sa mga bar na ito ay naglalaman din ng palm oil na naiugnay sa pagtaas ng mga marker ng pamamaga sa mga matatanda. Ang resulta, naiiwan ka sa isang katawan na hindi makatulog, hindi makaabsorb ng sustansya at hindi makapag-ayos ng sarili. Ngayong alam mo na kung ano ang tahimik na sumisira sa iyong lakas, oras na para ayusin ito, ang susunod na 4 na pagkain na ito ay ang iyong mga gamit sa pag-aayos ng kalamnan sa gabi at gumagana ang mga ito habang ikaw ay natutulog. Numero 4, pinakamahusay na pagkain bago matulog, mainit na oats na may chia seeds. Karamihan sa mga tao ay iniisip ang oats bilang pagkain sa almusal. Ngunit para sa mga senior citizen na nagsusumikap na muling buuin ang kalamnan, ang isang maliit na mangkok ng mainit na oats sa gabi ay maaaring gumana na parang gamot. Narito kung bakit. Ang oats ay isang low glycemic carbohydrate na nangangahulugang dahan-dahan itong natutunaw at nagbibigay sa iyong mga kalamnan ng isang matatag na daloy ng panggatong sa gabi. Kritikal ang panggatong na iyon. Kung wala ito, sinisimulan ng iyong katawan na sirain ang tissue ng kalamnan para sa enerhiya habang natutulog ka. Isang proseso na tinatawag na catabolism. Dinadala ng chia seeds ang kombinasyong ito sa susunod na antas. Sila ay puno ng plant-based omega-3 fiber at isang nakakagulat na dami ng protina para sa kanilang laki. Sama-sama, ang oats at chia ay lumilikha ng isang pagkain na pampalusog sa kalamnan
bago matulog na nagbibigay lakas sa pag-ayos, nagpapatatag ng blood sugar, at nagpapabuti ng pagbawi. Sinundan ng isang pag-aaral noong 2016 mula sa Appetite ang mga matatanda na kumonsumo ng mga complex carbs tulad ng oats 90 minuto bago matulog. Ang mga resulta ay nakakagulat. Ang grupo ay may 37% na mas kaunting paggising sa gabi, 28% na mas mataas na kahusayan sa pagtulog, at mas mataas na mga marka sa pagbawi ng kalamnan sa umaga. Mas mahusay na pagtulog ay katumbas ng mas mahusay na lakas. Mahalaga ang paghahanda. Gumamit ng steel cut o rolled oats, hindi instant. Lutuin ang mga ito sa tubig o kaunting unsweetened almond milk. Haluin ang isang kutsara ng chia seeds habang kumukulo ito. Magdagdag ng cinnamon o ilang blueberries para sa lasa, ngunit iwasan ang asukal. Kainin itong maligamgam, hindi mainit. Mga oras bago matulog. Mararamdaman mong busog, kontento at kalmado. At habang natutulog ka, ang iyong mga kalamnan ay mananatiling may panggatong sa halip na mawala. Ngayon, lumipat tayo sa isang protina sa oras ng pagtulog na binabalewala ng karamihan sa mga senior citizen, ngunit maaaring ito ang susi sa paggising na mas malakas. Ngunit bago tayo magpatuloy, kung nag-e-enjoy ka sa video sa ngayon, pindutin ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para hindi ka makaligtaan ng mga video na tulad nito. Numero 3. Pinakamahusay na pagkain bago matulog, edamame. Ang maliliit na berdeng soybeans na ito ay maaring mukhang isang magaang merienda, ngunit para sa mga senior citizen, sila ay isa sa mga pinaka-underrated na pagkain na nag-aayos ng kalamnan na maaari mong kainin bago matulog. Ang edamame ay isa sa mga bihirang plant-based na mapagkukunan ng kumpletong protina. Ibig sabihin, mayroon itong lahat ng siyam na mahahalagang amino acid na kailangan ng iyong katawan upang pigilan ang pagkasira ng kalamnan at muling buuin ang nawalang tissue. Ang nagpapabisa pa sa edamame sa gabi ay ang mataas na nilalaman nitong leucine, ang pinakamahalagang amino acid para sa pagsisimula ng proseso ng pagbuo ng kalamnan sa mga matatanda. Isang tasa ng lutong edamame ay naghahatid ng halos 3 gramo ng leucine, na eksakto kung ano ang inirerekomenda ng mga mananaliksik para sa pagpapanatili ng kalamnan sa mga tumatandang matatanda. At hindi ito tumitigil sa protina. Ang edamame ay puno ng magnesium, folate at isoflavones, mga compound ng halaman na ipinakitang nakakabawas ng pamamaga, nagre-regulate ng mga hormone, at sumusuporta sa mas mahusay na kalidad ng pagtulog. Ang mga sustansyang ito ay nagtutulungan upang lumikha ng perpektong kapaligiran sa gabi para sa pagbawi. Ipinakita sa isang pag-aaral noong 2021 na inilathala sa Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle na ang mga matatandang kumonsumo ng protina na mayaman sa leucine bago matulog ay nakakita ng 33% na mas malaking pagpapanatili ng mass ng kalamnan at nag-ulat ng mas kaunting pagkapagod at panghihina ng binti sa loob ng 12 linggong panahon. Upang maghanda ng tama, pakuluan ito sa bahagyang maalat na tubig sa loob ng mga 5 minuto. Kainin silang maligamgam, payak, o haluan ng kaunting langis ng oliba at bawang. Huwag silang iprito o lagyan ng toyo. Parehong maaaring magpataas ng sodium at hadlangan ang ilan sa mga benepisyo sa pagsipsip. Kainin ang edamame mga 1 oras bago matulog, mainam pagkatapos ng iyong panggabing paglalakad o isang magaang na pag-uunat. Ito ay magaan,
nakakabusog, at habang natutulog ka, gumagana ito sa iyong mga kalamnan na parang isang tahimik na tagapagtayo. Muling binubuo ang iyong lakas oras-oras. Ngayon, papunta na tayo sa nangungunang dalawa. At ang numero 2 ay isang sorpresa na gumagana rin bilang isang natural na pampatulog. Numero 2, pinakamahusay na pagkain bago matulog, lutong lentils. Marahil ay hindi mo iniisip ang lentils bilang isang pagkain bago matulog, ngunit dapat mong gawin. Lalo na kung ikaw ay higit sa 60 at sinusubukang panatilihin ang iyong lakas. Ang lentils ay isa sa mga pinaka-underrated na pagkain na nagpapanatili ng kalamnan sa planeta. Sila ay puno ng plant-based na protina, fiber, iron, at slow-digesting carbohydrates. Ang kombinasyong iyon ay ginagawa silang perpekto para sa magdamag na pagbawi ng kalamnan. Ang protina ay naghahatid ng mahahalagang amino acid para sa pag-aayos ng tissue. Ang fiber at carbs ay nagpapatatag ng blood sugar at ang iron ay tumutulong sa oxygen na dumaloy sa iyong dugo. Pinapanatiling nourished ang iyong mga kalamnan habang natutulog ka. Ngunit dito nagniningning ang lentils. Naglalaman sila ng lysine, isang amino acid na nagpapalakas ng pagsipsip ng calcium at tumutulong sa katawan na lumikha ng collagen. Parehong kritikal para sa pagpapanatiling malakas ng tissue ng kalamnan at kasukasuan habang tumatanda tayo. Natuklasan sa isang pag-aaral noong 2020 sa Nutrients na ang mga matatandang kumonsumo ng lentils 3 beses sa isang linggo ay nakaranas ng 25% na mas mahusay na tibay ng kalamnan at pagtaas ng lakas kaysa sa mga hindi. Kahit na hindi binabago ang kanilang routine sa ehersisyo. Upang makuha ang buong benepisyo, lutuin ang iyong lentils ng dahan-dahan sa tubig o low-sodium broth. Iwasan ang mga delatang bersyon na puno ng asin. Magdagdag ng mga halamang gamot tulad ng turmeric o cumin upang mapalakas ang mga epekto laban sa pamamaga. Kumain ng isang maliit na mangkok mga 1 oras bago matulog. Ito ay maligamgam, nakakabusog, at hindi magpapataas ng iyong blood sugar na susi sa pagprotekta sa malalim na pagtulog. At sa mga oras na iyon ng pahinga, ang iyong katawan ay nagsisimulang mag-ayos ng tissue ng kalamnan gamit ang eksaktong kailangan nito. Ngayon na ang oras para sa pinakamakapangyarihang pagkain sa lahat. Ang numero 1 item na sinasabi ng agham na maaaring pigilan ang pagkawala ng kalamnan. Numero 1, pinakamahusay na pagkain. Bago matulog, cottage cheese. Maaaring hindi ito mukhang kapana-panabik. Ngunit ito ang pinakamakapangyarihang pagkain na maaaring kainin ng mga senior citizen bago matulog kung gusto nilang mabilis na matigil ang pagkawala ng kalamnan. Ang cottage cheese ay mayaman sa casein protein na napakabagal matunaw. Iyon mismo ang kailangan ng iyong katawan sa gabi. Habang natutulog ka, sinisimulan ng iyong mga kalamnan ang pag-aayos sa kanilang sarili. Ngunit kung may sapat na protina sa iyong daluyan ng dugo, ang mabilis na protina ay masyadong mabilis masunog. Ang casein ay naglalabas ng mga amino acid sa loob ng 6 hanggang 8 oras na nagbibigay sa iyong katawan ng isang matatag na daloy ng mga building blocks sa buong gabi. Hindi ito teorya. Ito ay napatunayan na ipinakita sa isang pag-aaral noong 2012 na inilathala sa Medicine and Science in Sports and Exercise na ang mga matatandang kumonsumo ng cottage cheese na mayaman sa casein 30 minuto bago matulog ay may 22% na mas mataas na magdamag na muscle protein synthesis kaysa sa mga hindi. Mas mabuti pa. Ang cottage cheese ay puno ng leucine, ang amino acid na nagsisilbing switch para buksan ang pag-aayos ng kalamnan, at ito ay mababa sa asukal, mababa sa carbs, at natural na mataas sa calcium.
na sumusuporta sa mas mahusay na pagtulog at paggana ng nerbiyos. Ito ay critical para sa mga senior citizen na nahihirapan sa mga pulikat sa binti o restless legs sa gabi. Ngunit narito ang susi. Kailangan mo itong kainin ng payak, walang asukal, walang fruit syrups, walang may lasa na junk. Sapat na ang kalahating tasa. Maaari kang magdagdag ng isang kurot ng cinnamon, isang dash ng flaxseed, o kahit isang kutsara ng plain Greek yogurt para mapalambot ang texture. Kainin ito 30 hanggang 45 minuto bago matulog, hindi mas maaga. Ang tiyempo na iyon ay tumutulong sa protina na maabot ang peak nito habang ang iyong katawan ay pumapasok sa malalim na pagtulog. Kung kailan nangyayari ang karamihan sa pag-aayos ng tissue, ito ay simple. Ito ay napatunayan. At para sa mga senior citizen, ito ang iyong numero 1 pagkain para mapanatili ang iyong lakas, iyong balanse, at iyong kalayaan habang tumatanda ka. Nakita mo na ang bawat pagkain ng mag-isa. Ngunit narito ang tunay na sikreto. Kapag pinagsama mo ang lahat ng 4, lumilikha ka ng sukdulang pagkain bago matulog na pampatibay ng kalamnan. Ito ay maligamgam, madaling tunawin, at ginawa para sa mga senior citizen na nais gumising na mas malakas, hindi mas naninigas. Ating himayin, ating magsimula sa base ng maligamgam na oats. Lutuin ang rolled oats ng dahan-dahan sa tubig o unsweetened almond milk. Kalahating tasa lamang. Nagbibigay ito sa iyo ng matatag, dahan-dahang naglalabas na carbohydrates na nagpapanatili ng matatag na blood sugar habang natutulog ka. Ang katatagan na iyon ay tumutulong sa iyong katawan na sumipsip ng mga sustansya at mag-ayos ng kalamnan sa halip na sirain ito. Pinapakalma rin ng oats ang iyong nervous system at pinapanatiling mababa ang nighttime cortisol, ang stress hormone na humaharang sa pagbawi. Susunod, ihalo ang 1 kutsara ng chia seeds. Sapat na ang 1 kutsara. Lumalaki sila sa oats at naghahatid ng fiber, omega-3s, at plant-based na protina. Nagdaragdag ito ng texture at ginagawang isang powerhouse na pampalusog sa kalamnan ang iyong simpleng mangkok. Pinapanatili ka ring busog ng chia na pumipigil sa pagkain sa hating gabi. Isa sa mga pinakamalaking sanhi ng mahinang pagtulog at pagkasira ng kalamnan sa magdamag. Ngayon magdagdag ng 1 gilid ng steamed edamame, mga kalahating tasa na bahagyang inasnan. Binibigyan ka ng edamame ng kumpletong protina kasama ang lahat ng 9 na amino acid kasama ang 1 malaking dosis ng leucine, ang amino acid na kailangan ng iyong mga kalamnan upang mag-trigger ng paglaki habang nagpapahinga ka. Nagdadala rin ang edamame ng mga anti-inflammatory compound na nagbabawas ng pananakit at tumutulong sa iyong pakiramdam na mas malakas sa umaga. Pagkatapos ay lagyan ito ng 1 kutsara ng maligamgam na lutong lentils, hindi delata, hindi gaanong tinimplahan, malambot lang. Pinakulo ang lentils na may mga halamang gamot tulad ng turmeric o cumin. Sila ay mayaman sa lysine at iron na nagpapanatili ng daloy ng oxygen sa iyong dugo at ang iyong mga kalamnan ay ganap na may panggatong sa magdamag. Ang lentils ay napakasarap na ipares sa oats. Humahalo sila sa mangkok at nagdaragdag ng 1 banayad na kabusugan. At sa wakas, kainin ang lahat ng ito kasama ng ilang kagat ng payak na cottage cheese. Walang asukal, walang prutas. Kalahating tasa lamang sa gilid o hinalo mismo. Nagbibigay ito sa iyong katawan ng 1 mabagal na dosis ng casein protein. Ang uri na nananatili sa iyong daluyan ng dugo sa loob ng 6 hanggang 8 oras. Ibig sabihin, habang natutulog ka, hindi nauubusan ng sustansya ang iyong mga kalamnan na kailangan nila upang makabawi at muling magtayo.
Ang buong pagkain na ito ay tumatagal ng mas mababa sa 15 minuto upang ihanda. At hindi ito isang dieta. Hindi ito isang trend. Ito ay agham. At gumagana ito habang natutulog ka. Kainin ito 45 hanggang 60 minuto bago matulog. Gawin itong isang ugali. At sa loob lamang ng 2 linggo, maaari kang makaramdam na mas malakas, matulog ng mas mahimbing at simulan ang pagbaligtad ng mga taon ng tahimik na pagkawala ng kalamnan. Isang kagat sa bawat pagkakataon. Kung ikaw ay higit sa 60, narito ang katotohanan. Ang iyong mga kalamnan ay nawawala ng mas mabilis kaysa sa iyong iniisip. At bawat gabi habang natutulog ka, ang pagkain na iyong kinakain o hindi kinakain ay nagpapasya kung gigising kang mas malakas o mas mahina. Karamihan sa mga senior citizen ay sinisisi ang pagtanda, ngunit iba ang sinasabi ng agham. Ang inilalagay mo sa iyong katawan bago matulog ay isa sa mga pinakamalaking salik sa likod ng panghihina ng binti. Pagkawala ng balanse, pananakit ng kasukasuan, at pagkapagod. Kainin ang mga maling pagkain at ang iyong katawan ay mananatili sa breakdown mode. Sinusunog nito ang kalamnan sa halip na buuin ito. Kainin ang mga tamang pagkain at binabaligtad mo ang switch na iyon. Lumilipat ka sa pag-aayos, muling pagbuo, paglago. Ang pagkakaiba ay totoo at mabilis. Ang tamang pagkain sa gabi ay ipinakita na nagbabaligtad ng hanggang 56% ng pagkawala ng kalamnan sa loob lamang ng 14 na araw. Hindi iyon marketing. Iyon ay mula sa mga aktwal na pag-aaral. Kaya narito ang iyong gagawin. Alisin ang mga cereal, ice cream, deli meat at protein bar. Umuubos sila ng iyong enerhiya at humaharang sa iyong pagbawi. Pagkatapos ay idagdag ang tamang panggatong, mainit na oats na may chia, edamame, lentils at cottage cheese. Ang mga ito ay hindi basta-basta. Sila ang mga pagkaing pinakasinusuportahan ng agham para sa pagpapanatili ng kalamnan pagkatapos ng edad 60. Gawin ito ng tuloy-tuloy. Gawin itong isang ugali, hindi isang dieta. 30 minuto lamang bago matulog gabi-gabi. Ang iyong mga binti ay lalakas. Ang iyong pagtulog ay magiging mas mahimbing. Ang iyong enerhiya ay babalik. At ang takot na mahulog, ang hirap na tumayo mula sa mga upuan, ang pagkawala ng kalayaan, lahat iyon ay magsisimulang maglaho. Ngayon, gusto naming marinig mula sa iyo. Ano ang isang pagkain na iyong kinakain bago matulog? At sa tingin mo ba ay nakakatulong ito o nakakasama sa iyong lakas? I-drop ito sa mga komento. Binabasa at sinasagot namin ang bawat isa. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like ito. Pindutin ang subscribe para sa mas maraming mga tip sa kalusugan ng senior citizen na sinusuportahan ng agham bawat linggo. Itap ang bell para hindi ka makaligtaan ng isang video. Manatiling malakas, manatiling matalino, at pakiusap. Huwag matulog nang hindi pinoprotektahan muli ang iyong mga kalamnan. Kung meron kang anumang mga katanungan o komento, mangyaring huwag mag-atubiling iwanan ang mga ito sa ibaba. Salamat sa panonood.